Tila may namumuong bagyo sa market. Pero sa pagkakataong ito po ay bullish storm. Kung ikaw po ay isang XRP holder, kailangan mong pakinggan ang pinakabagong balita natin dito tungkol po sa pagsusuri ng isa sa pinakaprominenteng analyst sa mundo ng crypto. At yan po ay si Coins Kid. Yan, sa gitna ng ating paghihintay, may nakitang big candle. Yan, isang big candle setup itong si CoinSkid na posibleng magtulak kay XRP paitaas sa paraang hindi po natin inaasahan. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng God candle? Ito po ay yung dambuhalang green candle. Yan, isang sobrang laking green candle sa loob lang ng maikling oras na bumura sa lahat ng losses ng nakaraang mga linggo. Ayon po sa data, ang setup na ito ay nabubuo na at ang kailangan na lang natin ay isang spark. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang konseptong ito. At ang maliban po dyan ay ang tinatawag na Wyckoff theory. At kung bakit naniniwala ang mga eksperto na ang mga sellers ay wala ng lakas para itulak pa tayo pababa. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa Wyckoff spring at saka ang truncation signal. Ayan. Ang pinaka-importanting bahagi po ng analysis ni CoinSkid ay ang Wyckoff spring. Para sa mga hindi po pamilyar, ang spring sa Wyckoff theory ay isa pong sitwasyon kung saan ang presyo ay panandaliang bumabagsak sa ilalim ng isang key support level para lang mabilis na mag-reverse o bumalik paitaas. Ito po ay isang trap para sa mga bears at isang classic accumulation signal para sa mga whales. Pero may kakaiba pong nangyayari kay XRP nitong nakalipas lamang na buwan. Ngayon, sa aking opinion ay dito po natin makikita ang galing ng structure na ito. Sa halip na magkaroon po ng malalim na bagsak para kumplituhin ang spring, nagkaroon po tayo ng tinatawag na truncation. Ibig sabihin, hindi na umabot ang presyo sa inaasahang low bago ito tumalbog. Kaya para sa akin, napakalakas na sinyalis po ito. Dahil ipinapakita nito na ang supply ay ubos na. Ang mga sellers ay wala ng sapat na pwersa para itulak ang presyo pababa sa bagong lows. Kapag nakakita ka ng truncation sa dulo ng isang bearish signal, ibig sabihin ay regaining control na ang mga buyers. Ang distribution phase, yung panahon na nagbebenta ang mga tao ay tila tapos na. Kaya sa aking pananaw, ang truncation na ito nitong nakalipas po na buwan ng April ang siyang pundasyon ng ating hinihintay na God candle. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kung sa gitna ng pressure ay hindi tayo nag-create ng lower low, ibig sabihin ay may mga dambuhalang pader ng buy orders na sumasalo sa bawat bagsak. Ito po ang unang sangkap sa ating recipe para sa isang massive pump. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Elliott Wave Theory, ang katapusan ng Wave 5. Bukod po sa Wyckoff Theory ay binanggit din ni CoinSkid ang Elliott Wave Theory. Naniniwala siya na si XRP ay nakompleto na ang final fifth wave down. Ayan. Sa teoryang ito
Ang bawat trend ay binubuo ng 5 waves. Kapag natapos na ang pang-limang wave pababa, ang susunod na mangyayari ay ang alinman sa isang malaking correction pa itaas o ang pagsisimula ng isang bagong impulsive bull trend. Sa aking opinyon, ang wave 5 completion ay parang huling hininga ng mga bears. Yan. Pagkakataon nito, yan, pagkatapos po nito ay ang exhaustion. Yan, exhaustion na po ang tawag dyan. Kung saan ay pagod na ang market sa pagbaba. Kapag tinignan po natin ang setup na ito, ang pagsasanib po ng Elliott wave at saka Wyckoff truncation ay nagbibigay po sa atin ng high probability reversal. Sa aking karanasan, kapag ang wave 5 ay naging maikli o truncated, ang kasunod na bounce ay karaniwang violent o napakabilis. Ito ang dahilan kung bakit binansagan ni CoinSkid ang susunod na galaw na God candle. Hindi lang ito basta pagtaas. Ito ay pagsabog ng momentum. Kaya masasabi ko po ay ang market structure natin ngayon ay coiling o parang spring na pinipiga. Habang mas matagal tayo nag-iipon sa area na ito, mas malakas ang magiging release paitaas. Ang truncation naman na sinasabi ni CoinSkid ay ang kumpirmasyon na ang ilalim po ay nahanap na natin nitong nakalipas na buwan ng April. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa no bias price structure at saka ang tight stop loss. Isa sa mga hinahangaan ko sa analysis na ito ay ang paggamit ni CoinSkid ng no bias price structure. Ibig sabihin po niyan ay hindi po siya nakadepende sa emosyon o sa pagiging panatiko ni XRP. Binabasa po niya ang chart objectively. At ang pinaka-importante para sa atin bilang mga traders ay ang kanyang tight stop loss setup. Ang invalidation point ay nasa ilalim lang ng ating kasalukuyang presyo na $1.45. Kaya ang aking opinion ay napaka-notable po ng risk-reward ratio dito. Sa trading, gusto nating pumasok sa mga positions kung saan maliit lang ang pwedeng mawala pero malaki ang pwedeng makuha. Ang $1.45 ay ang ating line in the sand. Hanggat ang presyo ay nananatili sa itaas ng level na ito, ang God candle thesis ay valid at buhay na buhay. Ngayon ay bakit $1.45? Dahil ito ang point kung saan mapapatunayan natin kung totoo bang may buyers na nagdidepensa sa structure. Kung ang presyo ay biglang bumagsak sa ilalim nito ng malalim, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang accumulation. Pero sa nakikita nating conviction ni CoinSkid, tila napakatatag ng level na ito. Kaya masasabi ko po ay ang strategy na no bias ang kailangan natin ngayon. Huwag po tayong maniwala sa pump dahil lang gusto nating tumaas sa XRP. Maniwala tayo dahil ang price action mismo ang nagsasabi nito. Ang $1.45 ang ating sandigan. Ito ang shield natin laban sa maling assumptions. Pag-usapan naman po natin ang mga dapat po nating abangan sa mga susunod na araw. Yan, o what to expect. Binanggit din po ni CoinSkid na maglalabas siya ng detalyadong video tungkol sa invalidation levels na ito. Sa ngayon, si XRP ay nasa isang technically sensitive na level. Ang bawat candlesticks na nabubuo sa ating daily chart ay napakahalaga para sa kumpirmasyon
ng God candle move. Sa aking opinyon ay marami po ang nagtatanong. Yan, ang kanilang tanong ay kailan ba talaga lalabas ang God candle na yan? Sa totoo lang, walang nakakaalam ng eksaktong oras. Pero ang kondisyon ay kompleto na. Parang isang baril na may bala na at nakakasa na. Kailangan na lang kalabitin ang gatilyo. Ang gatilyo na yan ay pwedeng maging isang biglaang news item o kaya naman ay ang simpleng pag-ubos ng huling sell orders sa $1.45. Sa aking pananaw, sa mga susunod na araw ay mag-focus po tayo sa close ng daily candle. Kung makakita po tayo ng isang malakas na breakout sa itaas ng ating current resistance, asahan po natin ang FOMO o fear of missing out mula sa ibang mga traders. Kapag nagsimula ng gumalaw ang God candle, mahirap na itong habulin. Kaya naman ang masasabi ko po ay bantayan natin ang $1.45. Yan, hanggat hindi po ito nababasag, ang pangarap nating God candle ay hindi na lang pangarap. Ito po ay isang statistical probability. Ang lahat ng criteria para sa isang high momentum bullish move ay nandito na. Yan, nandyan ang completion of 5 waves, Wyckoff truncation at isang tight stop loss. At ayan, sa kabuuan, ayan, ang analysis po ni CoinSkid ay nagbibigay po sa atin ng bagong pag-asa at malinaw na direksyon. Sa pamamagitan ng pagsasama ng Elliott Wave Theory at saka Wyckoff truncation, nakita natin ang isang pattern na bihira po nating makita. Isang setup para sa isang God candle. Ang $1.45 ang ating kuta. Ang Wave 5 completion ang ating basihan. At ang truncation noong April ang ating kumpirmasyon na pagod na ang mga sellers. Kaya ngayon sa XRP ay nasa pintuan na ng isang posibleng historical move. Kaya manatili po tayong alerto, panatilihin natin ang ating disiplina sa ating trading at lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang knowledge at saka timing ang ating pinakamalakas na sandata. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.